Good morning Good morning, Doctor. yan. Castillo. Yun, Nanay Belinda. Nanay Belinda Carag. Para. How old na po kayo? 86 na. 86. So, napano si Nanay Belinda? Opo, nung February 27, gabi yun, tumaas yung sugar. Kasi chinek namin. This year lang. Opo, this year. Tapos siguro na unconscious bumagsak, nabali yung... So, nung tinest po namin yung yung sugar niya, yung... Una, hindi na mabasa. HI lang nakalagay. High? Opo, high na. So, nung bumagsak siya, nakalagay doon, high. Apo, nung tinasas, pinakuha ko yung isang sa wife ko yung sa kanya kasi mga 400 plus. Hindi ko na matanda na exact. So, taas mo na. Taas po. Nahilig sa matatamis, no? Noon pa, inaano ko na siya na kasi February 27, March 1, 1 year na ako nun ng Itong March 1, nag-1 year na ako ng low carb. So, si Sir Renato, no? Apo. More than a year nang naglo-low carb. Then, siguro dahil matagal na kayo naglo-low carb, iniengganyo nyo yung mga kasama ninyo na mag-low Low carb. carb. Kaso, syempre, masarap ang dessert. Saka hindi ako doktor eh. Oo, kadalasan Ibig naman sabihin, hindi sila naniniwala. kahit sino naman, kapatid, magulang, anak, pagka mga kakilala, pagka may in-advise kayo regarding sa health, hindi naniniwala. Mas paniniwalaan nila yung tiyan. Basta masarap, maganda sa health. Masarap to. Ba? So, itutuloy mong kakainin yan. Pero eventually, after long years, sigurado yan, sa tagal na ito yung kinakain natin, meron siyang damage na mangyayari. Ilang taon na po siyang diabetic? Siguro, mahigit sa dekada na ho yan. Baka dalawang... Kung 50 years siguro, na mga, umiinom. mga 20 years po siguro. 20, ganyan. Di ba ba? Matagal na po, pero na-maintain niya. Nga lang, tumataas siya dahil minsan pinag-i-insulin nga po siya. Nung naniwala na sa mag-low carb kasi tumumba na siya. Less than 200 na yung niya. Kaya ako siguro, sorry po do. Kaya po tumataas siguro yung niya. Nagsasabing baka daw hindi low carb yung tinapay niya. Kadalasan kasi, no, once na diabetic, yung bread, kahit na anong gawa, na-out ko na. Kasi kadalasan, yung mga bread na yun, may sweetener. Kaya pagdating kay Doc Bry, if you are diabetic, taas ang sugar, lahat ng sweetener, kahit natural sweetener, pinapatanggal ko muna. Kung gagawa ako, Doc, ng almond bread, pwede ba? Okay lang naman yan. Okay lang. Basta sarili Actually, ko. sa age ni nanay, hindi ko ina-advise na mag-strict. Okay. Kasi baka hindi makaya. Pero meron akong mga patient, 74 years old. Binanggit ko yon, nanay, hindi ko kayo i-strict, ililiberal lang natin. So, Doc, ayoko nang uminom ng gamot. Yun ang sabi sa akin. O sige, kailangan mag-enroll muna kayo sa monitoring and guidance ko bago ko kayo payagan na mag-strict. At least, nakabantay po ako, nakikita ko yung mga sugar monitoring, nakikita ko yung mga kinakain ninyo, iniinom ninyo, mas kampante ako na hindi kayo magkakamali. Okay? May time magkakamali rin, pero at least nakamonitor ako daily. At may kasama akong coach din. Yun yung mga So, pumayag siya. Mag-asawa sila, 74 yung babae, 72 years old yung lalaki. Yung babae, nag-strict. Yung lalaki, hindi kaya. Bakit? Pala siya? Dating kapitan. So, ibig sabihin, palagi siyang nai-invite ngayon. Kahit na retired na, ini-invite sa mga kainan, inuman, ng mga politician or mga kagawad. So, yung kanyang BP, yung sugar, up and down, hindi na nakokontrol. Doon sa asawa niyang babae, natanggalan ko na ng maintenance sa sugar at
Natanggalan ko rin sa hypertension. And regularly, nagpapakonsult siya every 3 months. So, nag-improve. Sa mga 80s, lalo na, nag-start ako sa pagka-70s, hindi ako nag-strict. Pero kung gusto nila, imo-monitor. Pero kay nanay, no, 86 years old, sabi ko sa'yo, hindi ko iaano mag-strict siya. Liberal, pwede naman. So, pwede yung bread mo, almond bread, pero walang sweetener. Basta sariling gawa. Sariling gawa. Yes. Okay? Ibig sabihin, tatanggalin natin yung mga matatamis. Kung gusto nyong makontrol ang sugar, no? Ganun ang gagawin natin. Kakainin natin yung mga masusustansya. Okay? Tapos, oo. So, ang maganda pa dito, pagka nag-low carb, syempre may protein na mga kinakain. Re-reviewin ko lang yung mga laboratory kung walang problem sa kidney. Then, kung ma-surgery kayo, ang bilis ng healing. So, yung gagawin natin, mas yung recovery, yung healing. Kasi protein karne, para mas mabilis gumaling ang sugat. Kailan ang operasyon? Siguro, mga 1 month from now pa po. Kasi lalakarin ko pa yung schedule. Alam niya naman sa government. Okay. So, habang hindi pa, mas maganda i-start na talaga ng low carb. Pwede po kayo magpa-guide kung nahihirapan. Pero dahil ito, 1 year na. So, baka... Kasi ang maganda sa nakamonitor, only questions yun. Sige lang po. Pag kami emergency, you can call anytime. Yun yung benefit dun sa naka-enroll sa monitoring and guidance. So, magbabawas tayo ng mga matatamis. Actually, tanggalin na natin. Kasi, merong mga hindi matatamis na nagpapataas ng sugar. So, patingin nga po yung recent laboratory niya. Okay. May sugar ang ihi, dehydrated, may protein, may ketone. So, tapos meron pang nana ang ihi. Naku po, taas. Ang taas ng sugar. Yun na nga, Dok, bakit mataas hindi na ako nakain ng may sugar? Okay. Kasi kanin, hindi na ako nakain ng kanin. Okay. Kasi ilang dekada na po kayong may diabetes? Kailan lang po kayo nag-start? Mga 2 months ago. 2 months pa lang. Dekada, 2 months. So, hindi agad-agad po yan. Sa totoo lang, may time, akala nyo safe yung kinain. Pero yung pala, papataas din pala ng sugar. Okay? So, dekada na po kayong may sakit na diabetes. Kaya, huwag kayong mag-alala. Aayos din po yan. Huwag lang kayong maiinip. Yung iba naiinip, 1 buwan, ano ba yan? Ba't hindi pa normal? 2 buwan, ay, ano ba yan? Hindi na ako naniniwala dyan. Wag, hindi ganun po yan. Kailangang ayusin nyo. It will take time, pero makikita nyo yung gradual na pagbaba. Meron kasi ibang mga tao, after 1 month, normal na. Yung iba, inaabot ng 6 months, depende sa... Ang problem nyo kasi, bedridden, tsaka wheelchair, ka na. Hindi na kayo yung naglalakad. May bearing po yung pagka naglalakad tayo, mas na-consume yung mga kinakain nyo. Yung kinakain nyo, kung may naglalakad kayo, may konti na baburn sila. Madalas tayo nakaupo na lang. Nakahiga. Hindi, Dok. Every morning, naglalakad ako. Nilalakad ba to? Hindi, dati Nung na-fracture kayo, dati yung... wala na kayong lakad. Tayo natin, nasa kinakain pa rin yan. Yung triglycerides, normal naman eh. Okay? Yung cholesterol, normal. Uric acid, ayun, mababa. Talagang nag-diet Yung sugar lang talaga yung... Liver enzyme, okay. Very good. Wala namang complaint ng chest pain. Hindi. Mother, hindi ba sumasakit dibdib? Hindi ba sumasakit dibdib? Hindi, Dok. Very good. Bulsa ka niya. Bulsa sumasakit?
Bukas na. Butas na. O, okay lang mabutas dahil wala nang sakit. Ang mahalaga dito is continue yung kanyang nutrition. I-ready natin siya sa operation. Usually, pagka naglo-low carb, after the operation, ang bilis ng healing. Bilis. Basta tanggalin niyo yung mga matatamis. Okay? And after the operation, kailangan i-rehab ninyo. Opo. Kasi kailangan maglakad din yan. Ayun na. Okay? Kahit na hindi matamis to yung kanin hindi naman matamis. Pero nakakapagpataas din ng sugar. May pagkain po na hindi matamis, pero nagpapataas ng asukal. Ano ito? Kanin, Tinapay. tinapay. Yung maintenance po ba kayo sa sugar? Apo, yun po yung isa sa inano ko dahil nung lumabas siya dahil mataas. Ini-insulin siya. So ano ang... So, magmula po nung pinag-low carb ko, bumaba na siya ng less than 200. So, sabi ko, hindi ko na alam yan, hindi ako doktor eh. So, Kaya nga usually pagka mga nag-i-insulin, ina-advise ko talaga magpa-monitor, magpagaya. Apo. At least, kasi kailangan doktor po ang nag-a-adjust ng insulin. Apo. So, monitoring yan, daily monitoring, chine-check yung sugar, chine-check ang BP. Ngayon po, wala na po, hindi ko siya pinag-i-insulin. So, kaya kailangan, hindi ko alam, sabi ko, hindi ako doktor, baka kailangan ng oral, hindi ko alam. Oral medicine. In-check yung sugar niya, nasa 187. Taas. Taas pa. 187. So, mataas pa rin naman yan. Anyway, sige, kung try natin ng oral medication. Okay? Tapos, observe natin yung magre-reseta na ako. Wala pala kayong oral meds, no?